Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Lalaking arestado dahil sa tangkang pagnanakaw sa bangko sa Tokyo. Inaresto ng pulisya sa Tokyo ang isang 57 taong gulang na lalaki dahil sa hinalang pagtatangkang magnanakaw sa isang bangko. Nangyari ang insidente dakong alas 12:40 ng tanghali, Martes sa sangay ng Mizuho Bank malapit sa JR Kamiedo Station sa Koto Ward. Sinabi ng pulisya na si Kazuto Inaba, isang empleyado ng kumpanya mula sa Edogawa Ward, ay pumasok sa bangko at itinutok ang tila baril sa isang empleyado sa information desk at hinilang na kumuha siya ng pera. Tumugon ng pulisya sa isang emergency na tawag mula sa bangko at pinigil si Inaba sa bangko. Ang baril ay isang modelo na laruan, sabi ng pulisya. Sinabi ng pulisya na sinabi ni Inaba sa kanila na kailangan niya ng 500 million yen upang mabayaran ang kanyang mga utang. Mayroong ilang mga customer sa bangko sa oras na iyon, ngunit walang nasugatan. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging makakasama, pagkat ang Diyos ay di natutulog. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. OFW Nanny of the Year Dubai, ang pagmamahal sa aking karera ay nagpabago sa aking buhay. Tulad ng maraming overseas Filipino worker, nagpasya sa Esperanza de Angkinay na umalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Ang kanyang layunin, para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nagsimula ang paglalakbay ni Esperanza 27 taon na ang nakalipas, nang lisanin niya ang kanyang sariling lalawigan ng Quezon noong 1997 patung sa Emirate na Dumay. Sinabi niya na hindi madali ang kanyang hinarap ng mga hamon at mas pinahirap siya nang mamatay ang kanyang ama noong siya ay 12 anyos pa lamang. 12 years old ako noong kami ay maulila sa tatay at ang bunso po namin ay 3 taon nung time na yon. Kami magkakapatid ay nagtutulungan para sa ikakaunlad ng aming buhay. Ang kasama po namin ay ang aming lola at ang aming nanay lamang, sabi sa interview. 12 years old pa lang ako nung mawala ang tatay namin. At 3 years old pa lang ang bunsong kapatid ko noon. Kailangan namin magsikap ng mga kapatid ko para magkaroon ng magandang buhay. Lola at mama namin ang maasahan namin. Habang kanyang mga nakakatakdang kapatid ay nag-aaral sa kolehiyo bilang mass communication at criminology student, nakiusap siya sa kanyang ina na payagan ang kanyang trabaho upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Chika Talk for today. Mga anak ni Dolphy, sustentado pa rin? Kahanga-hanga
ang sense of preparedness na yumaong king of comedy na si Dolphy. Marami kasing untold truth na malaman sa publiko interview ni OG Diaz kay Eric Quezon. It's been 11 long years since Dolphy left this mortal world. Nawala man siya, his memory lives on lalong-lalo na sa kanyang 18 na anak. Yes, you read it right, 18 ang naging anak ni Dolphy. Dolphy succumbed to COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Dolphy made sure na parehas ang naging hatian, lahat ay pantay-pantay. Upon his death, inatasan niya si Eric na magsilbing executor ng mga nalalabi niyang estate. Isa na rito ang Dolphyville subdivision sa Calatagan sa Batangas, which means kahit 11 taon nang namayapa ang hari ng komedyante, ang kinikita ni Dolphyville ay patuloy pa rin napapakinabangan ng kanyang 18 na supling. At yan ang ating Kikatok.